kasaysayan, mahalagang kilalanin ang mga taksil ng bayan. Ang anak ni Baldomero Aguinaldo na si Leonor, ang naging ina ni Cesar Virata na naging Prime Minister ng Pilipinas sa panahon ng diktaduryang Marcos. Si General Pio del Pilar ay nag-iba ng landas kay Aguinaldo. Nang mahuli ng Amerikano, hindi nagpasakop kaya't pinatapon sa Guam. Namatay siya sa malubhang sakit noong 1931. Si Lazaro Macapagal ay naglahi ng isang Diosdado Macapagal at Gloria Macapagal na kapwa naging mga maka-Amerikanong presidente ng Pilipinas. Ang pinakataksil sa lahat, si Emilio Aguinaldo y Fami ay nakipagkasundo sa Kastila noong Disyembre 1897 sa nilagdaang Pact of Biak na bato kapalit ng halagang 800,000 dolyar. Nagpatapon sa Hong Kong. Nang makabalik, nagdeklara ng gobyernong diktadurya revolusyonaryo sa Malolos at nilabanan ang Amerikano. Ngunit nang madakip noong Marso 1901, by acknowledging and accepting the sovereignty of the United States throughout the entire archipelago as I now do without any reservations whatsoever, I believe that I am serving thee, my beloved country. May happiness be thine. Bilang regalo sa mga tulad niyang collaborator, ibinigay kay Aguinaldo ang higit 1,000 ektaryang lupain sa Imus na dating pagmamay-ari ng mga Recoletos. Siya rin ang hinihinalang nagpapatay kay General Antonio Luna. Tumakbo at natalo sa eleksyon ng Commonwealth. Sagad-sagarang balimbing, naging Japanese collaborator. Nahuli at nakulong at napalaya sa pamamagitan ng presidential amnesty. Inamin niya sa panayam ng El Imperial at muli sa sulat kamay niya mismo noong 1948 na siya ang nagpapatay sa magkapatid na Bonifacio. Nang matanto ni General Mariano Noriel, General Pio del Pilar na makagawad ng Consejo de Guerra, ay dali-daling tinawagan ang aking pansin at sinabing, kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng ating pamahalaan sa paghihimagsik, at kung ibig ninyong mabuhay po tayo, ay inyo pong bawiin ang ginawad na indulto sa magkapatid na yan. Dahil dito ay aking binawi at iniatas ko kay General Noriel na ipatupad ang kahatulan ng Consejo de Guerra na barilin ang magkapatid alang-alang sa kapakanan ng bayan. Namatay si Emilio noong 1964 sa edad na 75 na walang bahid ng pagsisisi. Nananatiling nasa kamay niya ang dugo ni Andres.